460 New Zealand dollar or 16,100 pesos na sayang lang at nauwi sa wala. So ayun na nga mga master, nakakalungkot ang araw na to dahil sa katangahan ko. Nasayang lang ang 460 New Zealand dollar o halagang 16,100 Philippine peso dahil sa katangahan na pinairal ko. Tara, simulan natin ng storya. So ayun na nga mga master, naka-schedule ako ngayong araw para sa IELTS. So i-renew kasi ng company ko ang aking work visa. So sa bagong rules and regulation ng New Zealand ngayon, lahat ng naka-AEWB or Accredited Employer Work Visa ay kailangan mag-undergo ng IELTS. So ano nga ba ang IELTS mga master? Ang IELTS mga master is International English Language Testing System. Is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by British Council, IDP, and Cambridge English, and it was established in 1989. Ang purpose nito mga master is to assess the English language proficiency of non-native English speakers. At ayun na nga, nagkakahalaga ito ng 460 New Zealand dollar or 16,100 pesos. At ang masakit dito mga master ay one take lamang ito. Kapag bumagsak ka, kailangan mong mag-apply ulit at magbayad ng 460. At kapag nagkamali ka naman sa pag-fill up ng form, hindi refundable ang binayad mo na 460 New Zealand dollar. Kagaya na lang ng nangyari sa akin ngayong araw. Hindi refundable yung aking binayad. Kasi nga, nagkamali ako mga master. Nung nag-fill up ako ng form, hindi ko masyado na-analyze yung pinifill upan ko. Wala kasing nakalagay doon at nasanay ako na kapag mayroon kang ilalagay na middle name, meron sariling box. Doon sa form na pinil upan ko ay hindi ko nakita na kailangang ilagay yung middle name. At nung dumating na nga ako doon sa testing center, doon pa lang sa reception ay na-decline na ako. Dahil hindi tugma yung passport name ko dun sa pinil upan kong form. So ganun sila kahigpit mga master. Nanlumo talaga ako nun. Iyak tawa talaga mga master. Sino ba naman ang di malulungkot? 460 New Zealand dollar yun tapos nawala lang bigla. 'Di ba? Katangahan yun mga master. Katangahan ng pinairal. Kaya sa mga master ko dyan, mga solidong mga master nandito sa New Zealand, dapat kapag magte-take kayo ng IELTS, siguraduhin yung mabuti. Kaya itong nangyari sa akin, lesson learned ito mga master. At nakakalungkot lang talaga at nakakadismaya na kailangan kong mag-apply ulit ng schedule para sa IELTS. Kailangan kong magbayad ulit ng 460 New Zealand dollar. O 'di ba? Nasayang lang sa wala. Nakakainis. Ayun, congratulations nga pala kay paring Junar at kay Manoy Gary na naipasa nila ang IELTS nila. Kaya dahil sa katangahan na pinairal ko, umuwi ako nga. Well, nakakalungkot talaga. Medyo na-frustrate din ako kasi malaking pera yun eh. So, wala. Maghahanap na lang ulit tayo ng mauutangan. Baka naman mga master. So, ayun. Anyway, kailangan talaga natin na matuto sa mga pagkakamali. Lesson learned, ika nga. So, ayun. Good luck na lang ulit sa mga mag-IELTS dyan. At Sana All TV, ang vlogger-vloggeran dito sa New Zealand. Laging proud Pinoy at pusong Pinoy.